Ayan, part 2. So, pero hindi naman yan yung masaklap eh. Ang masaklap, merong mga surot na nakikisakay parati sa lahat ng issue ng karera dahil mga vlogger. Diba? Surot nga eh. Diba? Na kung lumabas tangan sa mga tao sa karera at labas sa karera ay sagad-sagaran. Diba? Alam niyo naman kung sino tinutukoy ko. Diba? Nung isang araw lang na may nabasa akong post, napastangan na naman si Vice Gov. Ang kapal na mukha mo, hindot ka. Diba? Anong karapatan mo lapastanganin? Ano ko rin respeto siya ng mga tao kasi yan tao na yan may nagawa sa industriya. Ikaw ba ano nagawa mo sa industriya? Sa totoo lang, ako ay nananawagan sa Philippine Racing Commission o sa GAB o kung saan man na imbestigahan at baka alam ko may mga hawak na hinete yan, may mga hawak na trainer, may mga ilang horse owner. Although yung horse owner naman, I don't think na makikikonive sa kanya. Pero yung mga hinete, pwede niya influensyahan kasi ang negosyo niya pantaya eh. So okay lang magtatanong ka sa mga trainer kung ano mga tingin nilang magagaling o labas sa biyahe. Ganun din sa hinete. Pero pag ang hinete o trainer ay swelduhan na at nangangamuhan na sa kanya, ibig sabihin nun may kompromiso na sa kanya. Yan ang dapat imbestigahan ng komisyon. Diba? Ang sakit sa akin makita kung paano niya lapastanganin si Vice Gov. Diba? Kung yung tao, okay lang. Kung ako bilang anak, nagkagalit ako. Kasi bago ka lang sa karera eh. Para ka lang surot na pumasok dito. Si Vice Gov, dekada na. Pawis at luha na inubos dyan. Diba? Pero bakit linalapastangan mo? Ang mabigat, hindot ka. Pati yung asawa na walang kinalaman, dinadamay mo. Ang totoo niyan, kayo may kasalanan ni Edong, kaya ka lang naman napaaway dyan dahil dinamay ka dyan, pero wala naman siyang ginagawa sa'yo. Ngayon, ang industriya, kayo ba ay magpapa-impluensya sa kanya? Kayo mga hinete na nababayaran niya? Kanino loyalty nyo? Sa kanya o sa amo nyo na nagbibigay ng hanap buhay sa inyo? Di ba? Pag nalaman ng mga amo nyo na linalaglag, dapat mag-isip-isip na kayo, mga horse owner, na sa mga trainer nyo at hinete nyo na inuuto kayo. Di ba? Kasi mas malaki pa tinatamaasan yun itong hindot na to eh. O, di ba? Yun ang pinagyayabang niya eh. O, pangalawa, pwedeng ma-influensyahan yung mga, wag mo nang isegunda yan, wag mo nang itimbang yan, titirahin natin yan. Kasi nga, naka-payroll yung, alam ko may mga 7 o 8 hinete yan. At for example naman, yung pag ang divisa mo ay kulay orange, kaya ko. Mas mahirap malaman. Meron ka pa stable manager na nagagalit, yung pala yung trainer mo. Lahat ng informasyon sa kwadra, nalalaman nung isa. Hindi ba sampal sa iyo yun? Nawawala na yung iyong kakalat na ngayon yun, binebenta na ngayon yun. Ngayon, kausapin dapat ng mga horse owner at ng mga trainer, mga horse owner, ang kanilang trainer at ang kanilang mga hinete. Mag-loyalty check sila kung sino ang mga tao nito. At dapat imbestigahan din talaga ng komisyon to. Siya hindi maiimbestigahan ng komisyon. Ang mag-iimbestiga dyan, GAB at NBI. Kasi nga, may possibility of game fixing. Kasi nakikita naman niya sa kanyang mga vlog eh. Na kung paano niya yarin yung karera. May alam nga ako eh. Kumparing buo ko. Ginamit niya pa pangalan. Tatanggalan pa yata ng trabaho yung trader niya. Dahil sabi niya may pina-scratch dash siyang kabayo. So alam ng horse owner na kaya ni-scratch yung kabayo niya, nagloko sa likod ng aparato. Pero ang vlog ng vlogger na to, siya nagpa-scratch dahil wala siya noon, nagkamali siya ng numero, so pina-scratch daw niya. So maraming story eh. So marami siyang ginagamit na tao dito. Kung tutusin, bago lang. Dapat yung industriya magkaisa laban sa ganitong katarantaduhan. Bakit ka mo? Ako po nung araw, pagka-bad boy po ako. Ngayon, nung presidente si Deng De Leon, sabi sa akin ni Paring Deng, kasi si Paring Deng, ibang klase yan. Kahit gaano kami magkaging kumpare, kakausapin ako niya na, Paolo, wag ka maging barambado, hindi ko hawak ang mga hinete. Pag kami nagkaisa, laban sa'yo, magtatampo ka sa akin. So dapat tayo, like yung mga horse owner, magkaisa kayo, nakikita nyo nilalapastangan si Vice Gov. Kung talagang mahal at may malasakit kayo kay Vice Gov, o kung sino man,
nagkakapera siya sa pamamagitan ng pangwawalang niya ng ibang tao. Siraan, siyempre maraming views. Siraan, maraming views. Pangyuyurak ng pagkatao yun eh. Yun ang hindi ko kayang tanggapin eh. Matagal na akong nagtitimpi dyan. Nakailang beses niya nang kinana si Vice Gov. Tinawagan ko nga si paring Ivan, nakausapin yan, na huwag niya kakanain si Vice Gov. Hindi dahil ako'y bayaran ni Vice Gov. Pero si Vice Gov ay matinong tao. Kung ano man yung tingin niya, wala akong pakialam. Kasi rinirespeto ng industriya. Ngayon kayo naman, minsan sa inyo nung naging buhay, naging kaibigan nyo naman si Vice Gov o kung sino man yung ibang tinitira niyan, tumayo naman kayo. Diba? Dapat yan, Chairman Relly, imbestigahan. Kasi yan, parang pinopromote niya pa yung yarian sa karera. Pinakikita pa niyan through his vlog na grabe ang yarian sa karera. Real talk naman, totoo naman na may yarian. Pero nakikisaw-saw siya. Yan, evidence talaga yan. Nakasali siya sa yung mga yumayari sa karera. Na may knowledge siya, na may ganito siya, na may mga hawak siya, na may informasyon siya, na linalabas niya. So technically, ako, Vice Gov, ang masasuggest ko sa iyo, hindi lang iban yan sa karera, iban tumaya sa PJC. Paano? Lahat ng teller na tatanggap ng taya niyan, pahirapan nyo. Alam ko naman, paiikutin yan. Maghahanap ng tao yan ng ibang tataya. Pero pag nalaman nyo na yung teller ay tumanggap sa taya niya, hindi na niya yan kayang i-post. At makikita na rin dyan yung mga serial number and everything. Hindi niya na magagawa yan. So, mababawasan negosyo niyan. So, sana, Vice Gov, makarating sa inyo to. Na yan, iban nyo na yan. Kasi, baka pati nga si Boss Elmer na wala pang ginagawa, na nasasangkot sa ganito, kakargaan niya pa. Dinadamay niya pa. Wala namang ginagawang masama si Boss Elmer eh. Diba? Ano bang yung kanyang personal, labas na sa samahan natin yan. Yung personal ni Vice Gov, wala kang karapatan lapas tanganin si Vice Gov, yung asawa niya, o kahit sino man